Magsimula ang kwento kung saan natapos ang unang kabanata. Habang nakasakay sa kabayo, nagmuni-muni si Han na ang mga goblin sa silangang bahagi ay hindi pa ganoon kalaki ang banta hanggat hindi bumabagsak ang tarangkahan ng kastilyo. Iniisip niya na sa kasalukuyan, ang pinakakailangang bantayan ay ang mga may dalang hagdang pambisig sa hilagang panig, at ang mga kabalyero ay patungo rin doon dala ang parehong layunin. Alam ni Han na kung susunod sila sa mga kabalyero, magiging matagumpay sila, ngunit pinaghihinalaan niyang hindi ito magiging ganoon kadali. Walang paraan na matatapos ang pahamak na larong ito ng ganoon lang. Agad niyang inutusan ang kanyang mga kasama na kumabig sa gilid, iginiit na kailangan nilang lumayo sa labanan. Nagpahayag ng pag-aalala si Aaron tungkol sa pagtatanggol ng hilagang tarangkahan, ngunit tinanong siya ni Han kung sa palagay ba niya ay matatapos na lang ng ganoon. Habang umuulan ng palaso mula sa mga goblin, hinailan ni Han ang rende ng kanyang kabayo at mabilis na ginabayan ang mga kasama upang makalabas sa saklaw ng mga pana. Inihayag niya ang kanilang pag-atras patungo sa hilagang kagubatan upang magtago mula sa walang tigil na pag-atake. Sa kanilang paglalakbay, napansin ni Han na tumigil na ang ulan at inisip niyang napakaswerte ng tiyempo. Bago pa sila makapasok sa kagubatan, nahuli ng kanyang pansin ang mga Goblin Rider na naghahanda ng isang pananambang mula sa loob. Pinag-isipan niya na kung haharangan nila ang daan gamit ang mahika ni Yolka, maaari nila itong mapigilan. Sinuri niya ang sitwasyon at tinatayang may humigit kumulang 200 Goblin Rider at 23 higanting ogre. Alam niyang magiging malaking problema kapag nagsanib puwersa ang mga Wolf Rider Goblin sa pangunahing hukbo mula sa lugar na iyon. Iginiit ni Han na hindi sapat ang mga kabalyero upang pigilan ang mga rider ng walang tulong, kaya tinanong niya si Yolka kung may natitira pa siyang mahika. Tumugon si Yolka na mayroon, ngunit hindi na ito ganoon kalakas. Binigyang diin ni Han na mas mahalaga ang saklaw kaysa sa lakas, at iniutos kay Yolka na sunugin ang buong kagubatan upang madali silang makatawid. Samantala, sa gitna ng pagsalakay sa panlabas na pader, buong tapang na hinarap ni Dika ang mga dumaragsang goblin. Ngunit bigla siyang nahawakan ng isa sa mga ito. Napilitan si Dika na umurong habang pinipilit siyang pabagsakin ng mga goblin, subalit maagap na dumating si Edith at pinaslang ang goblin. Habang nagpapasalamat si Dika, pinaalalahanan siya ni Edith na manatiling nakatutok at magpatuloy sa pakikipaglaban. Paglingon ni Edith, may isang taong sumigaw. Hindi nagtagal, dumating ang mga kabalyero ng Iron Lion, pinamumunuan ng kanilang opisyal na sumisigaw ng paghihikayat sa kanyang mga kawal na ibuhos ang buong lakas laban sa kalaban. Ramagasa sila at mabilis na nakipagsagupaan sa mga goblin. Sa pagdating ng mga panibagong puwersa, naunawaan ni Edith na nagtagumpay ang plano ni Han. Sa kabila ng matinding labanan, pinalakas niya ang loob ng kanyang mga kasama na magtiis pa ng kaunti, na tiyak na malapit na ang tagumpay. Ang kanyang mga salita ay nagbigay ng bagong sigla sa lahat ng mandirigma. Sa kabilang banda, pinakawalan ni Yolka ang kanyang Ignite spell at tinupok ang buong kagubatan, na lumamon sa lahat ng Goblin Rider at pumatay sa kanila. Napagtanto ni Han na kung gagamit pa ng higit pang mahika si Yolka, aabot siya sa mana overflow, kaya't dito na nagtatapos ang kanyang papel. Bagamat masusunog ang buong kagubatan, wala na siyang pakialam. Iniisip niya na mas mabuti na iyon, sapagkat paboritong pugad ng mga goblin ang lugar na iyon, at ang pagkasunog nito ay lilipol din sa kanila. Nagpatuloy ang pagtatanggol ng lungsod. 100 kawal na nakaligtas ang nakipaglaban sa hilagang pader, at maraming casualty ang natamo bago pa nakarating ang mga kabalyero. Kalahati ng kabalyero ang napatay sa pananambang ng mga ogre, ngunit nagpatuloy ang labanan at nasamsam ang isang relikya ng goblin. Nagkaroon din ng hiwalay na labanan laban sa mga natitirang Goblin Rider. Ang kanilang desisyong sunugin ang kagubatan ang naging susi upang maiwasang maubos ang mga kabalyero. Sa kabila ng kalamangan sa bilang ng kalaban, nanaig pa rin ang kanilang kasanayan. Nang matapos ang misyon, bumuhos ang pag-asa at galak sa lahat, at nagdiwang sila sa kanilang tagumpay. Dumating si Han at ang kanyang mga kasama sa kastilyo, at sinalubong sila ni Edith na kumakaway. Labis na natuwa si Han na walang nasawi at walang mensahe na may pumunta sa Diyosa. Masayang inisip ni Jenna na malayo na ang kanilang narating kumpara noong nasa ikalimang palapag sila. Casual niyang naitanong kung bakit hindi pa sila bumabalik at kung natapos na ba nila ang kanilang misyon. Biglang nakaramdam si Han ng kakaiba, hindi lumalabas ang mensahe ng pagtatapos ng yugto kahit natalo na ang lahat ng halimaw. Lumitaw ang abiso ng downloading at nagyelo ang lahat sa paligid niya, ang mga kabalyero, ang kabayong sinasakyan niya, at maging ang kanyang mga kasama. Lubos siyang nalito sa biglaang pangyayari. Inanunsyo ng sistema na nagkaroon ng error sa server at siya ay na-disconnect. Napansin niyang tila huminto ang lahat at inutusan siya ng sistema na lumingon sa kanyang likuran. Paglingon niya, nakita niya ang dalawang anino at agad niyang napagtanto na ang isa sa mga ito ay ang level 999 na bug. Habang iniisip kung paano siya napunta roon, nagngingit-ngit si Han at tinawag itong walang hiya. Sa isang party na binubuo ng mga 6-star heroes na max level, si Han ang kauna-unahan sa Korea na nakalusot sa 88th floor.
Gamit ang mga bayani na hindi pa huhuli kaninuman, umakyat siya hanggang ikalima sa pandaigdigang ranking. Sa Pick Me Up, ang pagkuha ng heroes, skills, at laban ay nakabatay lahat sa swerte. Oto na lumalaban ng mga heroes. Bagamat makapagbibigay ng pangkalahatang utos si Han, sila pa rin ang nagdedesisyon kung kailan at paano nila gagamitin ang kanilang mga kasanayan. Sa hindi malamang dahilan, may mga bagay na imposible gawin sa labanan ngunit pinapayagan pa rin. Ngunit kung ang laro ay pawang bituin at swerte lamang ang batayan, hindi sana siya nakaakyat bilang isang ranker. Ang pinakamalaking dahilan kung bakit nahumaling siya sa Pick Me Up ay dahil sa kakayahan, kahit laban sa swerte, maaari pa ring magtagumpay kung may galing. Subalit, isa sa mga aninong iyon ay nagmula sa nakaraan ni Han. Nakatakda ito sa level 999. Dahil hanggang level 99 lang ang limit ng laro maliban sa mga 7-star heroes, para kay Han ay lubhang katawa-tawa ang sitwasyong ito. Habang marahas siyang lumingon, napadako ang kanyang pansin sa iba pang aninong nasa tabi ng level 999 Bob. Ang ikalawang anino, balot ng kadiliman, ay ang Dark Disciple na nasa level 15. May nakakatakot na ngisi at nagliliyab na mapulang mga mata, sinabi nitong aabangan niya ang susunod nilang pagkikita. Nagulat ang pangunahing tauhan. Sa huli, kapwa silang lumingon palayo, unti-unting naglaho ang level 999 at ang Dark Disciple ay nawala sa naglalagablab na kagubatan. Di nagtagal, iniulat ng system na matagumpay ang recovery, at sinabing muli silang ikokonekta sa server, humihingi ng paumanhin sa abala. Bumalik sa normal ang lahat, ngunit nanatili ang gulat sa mukha ni Han, dahilan upang magtanong si Jenna kung bakit. Sa sandaling iyon, nagutos agad si Han kay Jenna na sumakay sa kabayo at pumasok agad sa kastilyo, pinipilit siyang manatili roon. Ngunit hindi ito magawa ni Jenna, kaya naputol ang ilusyon ng Dark Disciple. Dahil sa bago niyang kasanayan sa pangangabayo, mabilis na pinatakbo ng pangunahing tauhan ang kabayo papasok ng kastilyo, habang si Aaron ay balisa kung ano ang pinagmulan ng kaguluhan. Sagot ni Han na hindi pa ito tapos, tanda ng mas mabibigat pang pagsubok. Alam ni Han na ang Dark Disciple ay halimaw na hindi pa kailanman naiulat na lumitaw sa mababang palapag, isang bagay na wala pang nakikita noon. Biglang napansin ng isang sundalo ang nakakatakot na nilalang, at siya'y nagulat. Sa nakapangingilabot nitong mga ngipin, nilamon ng dambuhalang halimaw ang sundalo. Pagkatapos ay nilamon nito ang sundalo, na sumigaw sa matinding takot. Nagimbal si Aaron nang makita ang kakaibang nilalang at mga goblin na muling nabuhay, habang pinaalalahanan sila ni Han na anuman ang mangyari, huwag silang papatol at tumakbo pabalik sa kanilang pinanggalingan. Nagbigay ng alerto ang system na may humigit kumulang 2,000 buhay na bangkay. Alam ni Han na sa ilang natatanging pagkakataon, kayang buhayin ng Dark Disciple ang mga bangkay at gawing mga nilalang na aatake ng walang tigil hanggat hindi pinuputol ang kanilang ulo. Nang makita ni Edith ang pagdating ng Party 1, agad niyang iniutos sa sundalo na buksan ang pinto upang makapasok kaagad ang grupo ni Han. Pagpasok nila, inihinto ni Han ang kanyang kabayo sa may tarangkahan at ibinaba si Yolka, sabay sabing iiwan niya ito sa mga kasama. Inutusan niya ang grupo na magsama-sama kay Edith sa loob ng kastilyo at bantayan ang estatwa ng Diyosa. Binigyan din niyang kaya nilang manatili kung isasara at ilalak ang tarangkahan, at ipinakiusap na magtagal sila hanggang sa kanyang pagbabalik. Nagulat si Jenna sa pahayag ni Han, habang balisang nagtanong si Aaron kung paano siya lalabas mag-isa kung may ganoong mga halimaw. Tinuligsa siya ni Han at tinanong kung uuwi ba siyang buhay o magiging pagkain lamang ng mga bangkay. Saglit na nabahala si Aaron, ngunit sinabi niyang uuwi siyang buhay kay Boss Han. Samantala si Jenna ay nagpahayag ng may pag-alala at pinakiusapan si Han na huwag mamatay. Sa kabila ng kaguluhan, ngumiti si Han at tiniyak na magiging maayos ang lahat. Habang lumalabas ang pangunahing tauhan sa kastilyo, isinara ang mga tarangkahan. Matatag ang loob, hinugot ni Han ang kanyang espada upang harapin ang libu-libong nakakatakot na buhay na bangkay. Habang sumasalubong ang mga ito, buong kumpiyansa silang hinarap ni Han, iniisip na bagamat nakakadiri at nakakatakot ang anyo, wala naman silang lakas kung paisa-isa. Alam niyang kamatayan ang aabutin niya kung sabay-sabay niyang haharapin ang lahat. Biglang napadako ang kanyang tingin sa dambuhalang ogre na may hawak na tila pangmaso, na dati na niyang napatay, ngunit ngayon walang humpay na binabayo ang tarangkahan ng kastilyo. Naisip ni Han kung muling nabuhay ang halimaw na iyon, at natanto niyang hindi natatagal ang tarangkahan. Samantala, sinamantala ng dalawang halimaw ang pagkakataon upang sumunod sa kanya at siya'y malusutan. Ngunit bago sila makaatake, tinamaan sila ng pana ni Jenna mula sa ikalawang palapag ng kastilyo. Samantala, patuloy na binabayo ng mga halimaw ang tarangkahan, ikinagulat ng mga sundalo. Sa huli, bumigay ang pinto at marahas na sumugod ang mga halimaw papasok, dahilan ng pagkataranta at kaguluhan. Nagulat din si Han sa biglang pangyayari, ngunit hindi siya nagpabeya. Nagpatuloy siya tungo sa naglalagablab na kagubatan, batid na kailangan niyang harapin ang caster, ang Dark Disciple, na naglaho roon. Doon siya naghihintay sa kanya.
Pero bago ang sunod na chapter, huwag kalimutan mag-like, share at subscribe sa ating YouTube channel na Isekai.